Hi Virgo! Welcome back sa ating Tagalog reading channel. Ako ay si Abby at isa kong intuitive reader. So gagawin natin ang inyong monthly reading sa buwan ng November 2023 Virgo. Ang unang bahagi ng ating reading tungkol sa inyong general life snapshot. So titingnan natin ang mga bagay sa inyong buhay katulad ng finances, career, money, and family and other personal relationship and situations. Sa second half ng reading na to naman, titingnan natin ang inyong love spread reading. Okay? Sa mga current viewers natin, marami pong support at sa panonood ng inyong monthly Tagalog reading. Sa mga new viewers, welcome po. Okay? So, since alam niyo na yung format ng ating reading every month, i-shuffle lang muna natin ang mga baraha in front of the camera and babalikan ko kayo in few minutes. Virgo. Hi Virgo, welcome back. So, bubuksan natin ng inyong mga cards and ika-clarify natin sila kung kinakailangan ng inyong general life snapshot para sa buwan ng November 2023. Okay, so Virgo, sa position number 1 mo, meron tayong Queen of Cups. Okay? Sa position number 2, meron kang 2 of Pentacles, Virgo. Sa position number 3, Virgo, meron ka namang Major Arcana, the Star. Okay? Position number 4, Virgo, meron ka namang Major Arcana ulit, the Hermit. Okay? Sa position number 5, meron kang Knight of Wands. Okay? Sa position number 6, meron ka namang 3 of Wands, Virgo. At sa middle, at the center, ang iyong last card ay ang Queen of Wands. Okay, so mag-focus tayo dito sa position number 1 card mo, Virgo, sa Queen of Cups. Okay, so medyo sabihin na natin, takot tayo maging vulnerable lately, no? Pagdating sa ating emotion. Okay? Sinasabi na sa buwan ng November, no? Ito yung perfect month para mas maging comfortable ka na i-acknowledge yung mga feelings mo, emotions mo. Okay? So, ang emotions can be sadness, anger, okay? Love, you know, this kind of feelings. Anxiety, you know, or disappointments, you know, heartaches, okay? So, maging comfortable tayo sa ating sariling mga emotion, kahit roller coaster pa yan. Okay? Huwag kang matakot na maging vulnerable dahil lang sa takot tayong pagmahal or masaktan or mag-care sa ibang tao. This is the perfect month para mas maging nurturer, okay? To give emotional support sa ibang tao rin. Alright? Ngayon, i-clarify natin itong Queen of Cups, okay? Para sa ating collective Virgo. Ace of Cups. You see, you cannot make it up. Okay, ang ganda, diba? Yun na yun talaga. Clarify pa. Queen of Cups, clarify ng Ace of Cups. Kasi sinasabi dito, your cup is very full. Ang dami mong kakayahan na maging emotional nurturer. Okay? Kind, compassionate, okay? Very caring. Okay? Extend mo yung iyong light-hearted energy and loving energy sa ibang tao sa paligid mo. Yun yung kailangan mong i-release. Maybe at one point or recently, no, meron tayong hatred or uncomfortability or regret that we have expressed our emotions in the past. But alam mo yon, ang past is over and done. Hindi ito yung something na maaari mong kaharapin sa future or sa kasalukuyan. Okay? So, sinasabi dito, mahalin mo rin yung sarili mo. Okay? Nararamdaman ko na for November, I think, hindi ka naubusan ng hope to love and to share that love around you. Yun yung dapat na energy na dapat mong pakawalan. Okay? Or ipakita. Ito yung nararamdaman ko dito. Okay? Now, sa position number 2, meron kang 2 of Pentacles, Virgo. Okay? So, ang sinasabi dito, what you need to keep doing is maging mas balanse yung mga bagay-bagay sa buhay mo. To keep doing, maaring, alam mo yun, ganun ka na. Magaling ka mag-balance
or mag-manage ng mga time mo, ng energy and efforts and endeavors mo and focus mo. Kasi Pentacles to, no? Para kung makikita mo tong clown na to, ginajuggle niya yung 2 of Pentacles sa isang gulong. So, yun yung kailangan mong ipagpatuloy, okay? Yung lahat ng bagay kaya mong gawing madali or komportable ka or nakakapag-adjust kang maigi, okay? Or parang napagsasabay-sabay mo kahit gaano ka pa ka-busy, no? You make everything looks like parang normal or okay lang or madali, okay? Ngayon i-clarify natin ang 2 of Pentacles ito para sa Virgo. Okay, ano to? Okay, 8 of Swords. So, specific na, no? Pag kinlarify natin. So, yung sinasabi nitong pagbalanse, no? Yung sa isip mo, okay? At one point, may tendency tayo na ma-stress, mag-overanalyze, ma-overthink ang isang sitwasyon or ang isang tao or connection, no? Na feeling natin, trap tayo, na paulit-ulit natin nire-replay sa isip natin. Yung mga worries natin, and anxiety, yung grief, no? When there's always a way out para hindi natin masyadong isipin, kumbaga, no? Or damdamin. Kasi this is swords, no? So, more on like sa isip, no? Na-stress tayo sa mga situations lately or sa ibang tao. But eventually, lalabas ka sa energy ng 8 of Swords. I-acknowledge mo na itong feeling ko hindi healthy. Yung naiisip ko pala, hindi healthy kasi swords pala to. Ito, 8 of Cups. Yung mga naisip ko ngayon, kailangan i-fill in ko yung thoughts ko ng mga positivity. Yung kailangan maipagpatuloy. Continue to project sa universe, sa Panginoon, na you are always grateful. Na kahit mahirap yung mga naaalala mo, no? Mga memories and situations na naaalala mo na napakasakit. Kasi that's how we learn. But eventually, lalabas ka dyan sa mentally trapped na situation. Okay? Maaaring physically, hindi na ito ang sitwasyon mo ngayon, no? Pero, iniisip mo pa rin, binabalikan natin. Okay? So, eventually, lalabas ka dun sa energy ngayon at, you know, mahanap mo rin yung finally na, komportable ka na uli sa buhay na kaya mo nang balansehin yung expectations and reality. Okay? Yung emotions mo, yung present life mo ngayon, yung daily grind mo. No, once na nai-stress tayo, mentally siguro, paano natin mapapagana, how to make it work, parang gano'n, ang daming worries, no? It could be with a connection with your person, you know, but, I'm saying lang na, lalabas kayo dun sa energy na stress kayo, okay? It's a phase, kasi 8 of Swords is parang halos, yun at yun na lang ang naiisip mo, ang focus mo, and feeling mo parang, bakit ako natatrap sa ganitong klase ng mentality, ng thinking, no? So, eventually, lalabas ka doon. Yung kailangan mo ipagpatuloy is to control, to master your thoughts, no? Affirmations, ang kailangan mong ipagpatuloy, mag-read ka ng mga books that are inspiring, quotable quotes. Maybe it will help you na finally, na find mo uli yung sense mo sa buhay, na yung sense for life, na finally, nandun ka uli out there. Masaya ka kasi clown to, oh. Tapos binabalance mo na lang yung mga ganap sa buhay mo na parang hindi ka na bothered at all. 'Di ba? Ganun na yung kailangan mong ipagpatuloy. Okay? Ngayon naman, guys, sa ating manifestations, meron kang the Star, Virgo, Major Arcana. So, may healing na kailangan na gawin sa buhay mo. Okay? To manifest something, ang sinasabi dito, kailangan mong mag-heal. Kailangan mong itimpla. Kaya may 2 of Pentacles doon. I feel like, pertaining din siya dito sa 2 cup, na may tinitimpla siya si Star. Diba? Star is about healing, second chances, no? Kung kaya natin i-balanse yung mga bagay na mahirap, yung bagay na nagkakos sa atin ng stress and anxiety lately, magagawa mo yun. Okay? Hindi imposible itong sinasabi dito kasi nasa manifestation position siya. Major Arcana. May regeneration, may hope. Okay? Yun, eventually, ang mararamdaman mo sa November. So, may big shift sa energy mo.
by November, baka kasi may perspective or napagnilay-nilayan or naaral mo na yung mga sitwasyon in the past na nag-cause sa'yo na 8 of Swords, ng stress, ng sleepless nights. Okay? Ngayon, tingnan natin kung ano tong the star. Para sa Virgo, no? Virgo, sabi, Knight of Pentacles. So, nagpa-manifest ka ng mga tangible, sa material realm to earthly, grounded na mga opportunities. Okay? Ang Knight of Pentacles, pwede itong sa trabaho, pwedeng sa career, pwede sa business venture, sa family situation, stability and security, pwede din sa love. Okay? Anything that's tangible na papasok, mina-manifest mo strongly yun. It could also be second chances sa same opportunity na once before feeling mo na trap ka sa 8 of Swords na nag-cause sa'yo ng stress. Okay? Because this is the star, is all about hope. Okay? It's all about regeneration. It's about giving second chances also to old situations and people. But remember that yung manifestation mo, it may be coming in slow. Okay? It's a process. Kung ano man yan, trabaho man yan, career mo, goals mo and other aspirations sa buhay, personal relationships, no? It is coming, it's being prepared to you, okay? Quite slow, but it's steady and calm lang, and it's only, it will take a while para dumating man yan, but eventually there's a process here, no? Kasi meant to be, kay major arcana to, so kailangan tong mangyari, yung pagtitimpla ng mga elements, ng mga energies, ng moods mo, you need to grow, okay? Yung kailangan mong maging prepare or maging handa sa mga manifestations mo rin para pumasok to, okay? Yun yung nakikita ko dito kasi pag pumasok ang star, healing, second chances, may inner work ka rin kailangan gawin, okay? You need to constantly improve yourself, okay? At ang importante dito yung natututo tayo sa mga nakaraang lessons at ayaw na nating mangyari yung mga mistake na yon. So yun yung nangyayari dito, may tinitemper ka, diba? Na 2 baso, okay? Hanggang hanap mo yung perfect blend para ma-manifest mo yung mga opportunities na yan na paparating. Kasi may dala siya, may dala siyang pentacles, may dalang solid na offer. Okay, hindi pa lang dumadating sa'yo. Okay? That's on the way. Alright? Okay? Ngayon naman, sa position 4 mo, meron kang Hermit card, Major Arcana. Kanina nakuha rin natin to sa zodiac sign na Cancer yata, or Aquarius na ginawa natin yung reading, no? I think nasa same position siya. Position number 4, Hermit. So, may mga external energies lately na medyo nanahimik, okay, or nag-withdraw, okay? Pwedeng ikaw to, Virgo, pwede ding external energies to na nakaka-influence sa ating personality or approach, the way we feel and see things, okay? Yung Hermit, i-clarify muna natin, no? Okay? External energy para sa Virgo. So, may 2 of Wands. So, may mga bagay lately or situations tayo na ang focus mo ngayon is aralin, okay? Pag nilay-nilayan, okay, nakapending to kasi may inner work inaaral natin. Pwedeng feasibility study to kang business. Pwede rin uncertain pa yung future mo kasi nakadepende sa isang pag-upskill mo, a new learning. Ngayon, may inner work kang ginagawa. Kasi ang Hermit is a wise man, no? May spiritual work din na involved dyan, okay? So, nakasalalay sa inner work mo or sa external surroundings mo yung magiging decision mo. Kasi right now, wag ka munang gumawa ng decision, okay? Hanggat hindi ka sure na nag-gain ka ng understanding or naging wiser ka, okay? This time around, na hindi mo na i-repeat yung mga old cycles na hindi nakatulong sa'yo and old mistakes, okay? Yan yung Hermit and 2 of Wands. It's about being presented by options, no? By path ng direction, 2 directions, pero hindi mo pa alam kung saan doon. Kaya, wait ka lang, hindi pa ako makapag-decide, kailangan ko muna siyang pagnilay-nilayan. I have to become more wiser this time bago ako mag-jump into conclusion or gumawa ng bagong desisyon. Okay? Ng isang desisyon. Alright?
Ngayon guys, sa position number 5 mo, meron tayong Knight of Wands. Ito yung kailangan mong ibigay sa ibang tao, kailangan mong ibigay sa sarili mo, sa pinaniniwalaan mo sa Panginoon or sa universe, okay? Ang Knight of Wands is someone na in charge, no? So, pag may gusto silang gawin, gagawin nila. Goal-oriented, okay? Pero i-clarify natin to, napaka-passionate and soulful. Yun yung kailangan mong ibigay siguro rin sa buhay mo na bigyan mo ng kaunting or bigyan mong muli, hindi lang kaunti, ng excitement ang buhay mo. Be more passionate sa mga ginagawa mo at sa mga nasa paligid mo. Okay? Sa aspirations and dreams mo, may it be, alam mo yon, masyado kang involved, masyado kang curious. Okay? Masyado kang proactive, ganon. So, yun yung kailangan mong ibigay sa life mo or sa mga situations sa buhay mo in general. I-clarify natin itong Knight of Wands para sa Virgo. Sa Virgo, meron tayong King of Cups. Okay. So, may mga bagay ka na ginagawa lately na ang sinasabi dito, yun nga, no, punuan natin ng pagmamahal. Kasi, nandito ang Ace of Cups mo as clarifier ng Queen of Cups. Ngayon, si King of Cups mo lumabas sa position ng number 5 kay Knight of Wands. Okay. So, pag meron kang ginawang bagay, ang sinasabi dito, guys, or sa ibang tao, no, pag may ginawa tayong act of kindness or simple things, gawin natin from the heart. Gawin natin ng galing sa puso natin. Gawin natin na may emotional maturity. Okay? Yung mga responsibilities, because you are what you do. Okay? It defines you. Parang yan sinasabi dito. Ang Knight of Wands, pupunta sa isa, babalik pagtapos na, pupunta sa isang situation, babalik tapos na, pwede rin sa iba-ibang tao. Okay, kung sa relationship may playboy, playgirl type, no, napaka fiery, soulful, exciting, sa mga endeavors, ganun din. Okay, medyo you are all over the place pag yan ang Knight of Wands. Okay, goal-oriented, yes. Okay, nag-charge sila kung saan sila interesado. Pero at the same time, more than dun sa desire mo rin, or sa mga interest mo, no, sa situations and people, kailangan mo ring ibigay yung puso mo. Okay? Pwede sa relationship, no, maaari na marami kang dinidate. For example, general life to, pero ito example lang. Sa relationship, marami kang dinidate. Okay? But at the same time, wag naman tayo yung playboy or playgirl type ng energy. May pagka, samahan natin ng puso, okay? Yung mga ginagawa natin, yung mga random acts that we do every day, sa situation or sa connections or even sa personal relationship mo, family, friends, and lovers, you know, samahan natin ng puso, yung intention, okay? Hindi lang puro soul and passion, okay? Hindi lang puro kunwari sa connection, puro sexual or physical intimacy. Samahan natin ng emotional connection or emotional involvement yung mga ginagawa mo sa buhay. Okay, it could come off as advice din sa'yo or like more like a strategy na baka mas makatulong para mas maka-attract pa ng mga quality people and quality situations, better situations, okay? Ngayon sa position number 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay? Position number 6, meron tayong 3 of Wands. So, from 2 of Wands here, 'di ba? Yung clarifier ng Hermit mo sa position number 4, external energies, no? Nahirapan tayong mag-decide for some reason, no? Finally, magta-transition ka sa 3 of Wands. May decision ka nang ginawa. Yun yung maganda doon. Okay? Pero i-clarify natin tong si 3 of Wands sa position number 6. Ano po tong si 6? 3 of Wands sa position number 6. Okay? The Lovers. So, you cannot make it up, no? So, may decision ka, ina-ask ka to make a decision about a love connection. Okay? Hindi pa to love reading, pero strongly lumalabas na siya. So, parang ang main theme ng general life reading mo sa November would be love. Umuulan, guys. Pasensya na sa background. Malakas ang ulan. So, the Lovers card, major arcana. So, ultimatum to, for November, kailangan mo mag-decide about this love connection where it involves a person na may strong soulmate connection ka. It could be mutual, it could be you're feeling strongly dito sa tao na to. Okay, may decision kang gagawin doon. Alright? So, this is yung nasa position ng new beginnings mo. So, you have to brace yourself also sa mga personal connections mo, kasi it might call you to make a
decision or final ultimatum about it. Okay? Right? So, we see it's up to you. You should follow your free will. Okay? Ang new beginning was something to do with a strong soul connection. You could be, alam mo yun, makapag-decide na to come together with them also. Okay? You could be traveling to see them. Yung lover's card. You could be, migrating to a different country. Parang may long distance relationship din dito. Makikita mo yung new beginning mo is someone na malayo sa'yo, nasa ibang bansa, nasa ibang lugar. Okay? Yung soulmate na makikita mo rin kasi nasa new beginnings to, guys. Which is very exciting. Kasi 3 of Wands, it's Wands. And then you have the lovers, no? So, magkakaroon ng movement and galaw ang love life mo for November. Yun ang sasabihin ko dito. Okay? There's a choice here whether to come together with them or not. Give this a chance. Kasi probably may distance na involved din. Okay? Kasi nakatingin siya sa horizon, no? Parang ang layo-layo naman ng connection ko. Pwedeng LDR. Okay? Hindi mo siya kasama. Anyway, yun yung vibe ng card na yan. And then, I would say na sa center card mo naman, meron tayong Queen of Wands. Yung natutunan mo, Virgo, Queen of Wands. Okay? So, let's see Let's see what's this about. Kasi ang Queen of Wands, exciting, passionate, gorgeous, alluring, could be also seductive, physically attractive. Maraming nag-a-admire kay Queen of Wands. Maganda, matalino, ambitious, career-oriented, masipag, hard worker. So, marami ring nagkakagusto sa kanya. Okay? Yan si Queen of Wands. Tingnan natin ang clarifier ni King of Wands sa kailangan mong matutunan. No? Nararamdaman ko na it could be na it's about time na i-empower mo yung sarili mo, Virgo. Kasi kung babae ka or lalaki, it doesn't matter. It's a feminine energy. Here, nalagawa mo yung sarili mo. 4 of Swords. Okay. So, ito yon. Yung natutunan mo dito is that some things, minsan kailangan natin na magpahinga. Okay? Magpahinga sa ating mga pinupursue sa buhay. Okay? Kasi you know what? Bakit may energy na ganun, no? Kasi meron ka ditong 8 of Swords at meron kang Star. Okay? Yung position number 3 mo, yung Star, diba? Tapos, yung clarifier ng 2 of Pentacles mo is the 8 of Swords. So, it's okay lang na magpahinga tayo sa mga desires and goals natin. Okay? At one point, hindi naman pwedeng tuloy-tuloy tayo lang na laban ng laban. Kailangan din magpahinga. That's okay. Pero, lalabas ka pa rin sa energy na yon at wag mong kakalimutan yung dreams, ambitions, and yung mga goals mo sa buhay, i-pursue mo. Patuloy mo pa rin i-pursue yun. Okay? Kasi, there was this parang hesitant sa part mo, no? Kasi, may period ka rin ng rest dito sa mga opportunities, no? Kasi, kailangan mo na mag-heal. Okay? But, at the same time, ang maganda rito, no? Since, lalabas ka dun sa energy na nagpahinga ka, nasa rest mode ka, lalabas ka dun. And ang mangyayari dito, mag-empower ka, no? Kasi 4 of Swords and Queen of Wands. So, you will get out. Lalabas ka dyan. So, magiging Queen of Wands ka. I think, yan yung makaka-attract. Yung energy mo, napakaganda mo, alluring, goal-oriented ka. Ang ganda rin ng aura mo. Pag nakikita ka ng ibang tao, alam mo yung sino bang perfect na Queen of Wands ngayon? Parang malam Miss Universe. Ganyan, di ba? Parang epitome ng napakaganda na patalino. Beauty and brains. Parang gano'n ang dating. Tapos goal-oriented. May substance, may value. Okay? So, that's how papasok tong new beginning mo. Baka maka-attract ka ng bagong soulmate connection. Okay? So, ayan ang general life snapshot mo, Virgo. And, I hope nag-resonate kayo. Ngayon, titingnan naman natin ang inyong love reading. And, i-shuffle lang uli natin yung mga cards in front of the camera. And, I'll see you in a bit, Virgo.
Hi Virgo, welcome back. So gagawin na natin ang inyong love reading. Ngayon, i-open lang natin yung mga cards ninyo bago natin i-clarify para makuha natin yung buong narrative ng love reading ninyo for whoever will resonate on this reading. Okay? So ang position 1, actually first card is 3 of Pentacles, Virgo. Nasa earth element siya, no? Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, another pentacle, 6 of Pentacles, Virgo. So, nasa element mo ang iyong love reading for the month of November. And then, meron, ayan na nga si 8 of Swords. So, lumabas to dun sa first reading mo, which we can also assume na parang love reading siya. Nasa si 8 of Swords, nandyan uli. And shuffle natin ang mga cards. Okay, and then meron kang Ace of Wands. Nice. And then, meron kang 8 of Cups. Ngayon, i-clarify natin sila kasi nakita ko may mix of energies dito, Virgo. Okay, clarify po natin yung mga cards na to para sa Virgo. Okay, clarify po natin. Okay. Alright. Okay, clarify natin. Ang 3 of Pentacles mo clarify ng Magician. Major Arcana. Okay? Nice. Okay, and then ng 6 of Pentacles, merong 6 of Swords. You cannot make it this up kasi normally, pag may 6 of Swords, kadalasan lumalabas tong si 8 of Swords. Okay, 6 and 6 here. Okay, kinlarify ang 6 of Pentacles. Ngayon yung 8 of Swords, kinlarify ng 8 na naman. 8 and 8. 8 of Wands. Ang Ace of Wands mo, meron kang 7 of Cups. Okay? And then, ang 8 of Cups mo, meron kang 10 of Pentacles. So, right on the bat, naghahanap ka ng something emotionally that could satisfy you or magbibigay sa'yo ng long-term commitment and stability. 8 of Cups and 10 of Pentacles. Okay, could be you in a situation right now with someone na parang gusto mo na lang din mag-walk out kasi you're not happy kasi they are not fulfilling what you deserve. Okay, sabihin natin ganon. Okay, nandyan, 8 of Cups at si 10 of Pentacles, Virgo. Yan yung hinahanap mo. Yung commitment, yung someone na stable and secure na kaya mong mag-spend ng many years to them like a marriage type of situation. No? Na someone you want to settle down for good, have a family. Ganon yung energy niyan. So, yun yung hinahanap mo dito, Virgo. No? While dun sa gitna, meron tayong 6 of Pentacles and 6 of Swords. Okay? So, kung makikita mo to, mag-isa ka sa boat, no? Kasi may mga 6 of Swords minsan may kasamang family, no? So, you're moving to better times, okay? Mag-move on tayo sa mas peaceful na situation. Yung mind natin, gusto natin ng peace of mind, ng clarity, ng kapayapaan, na walang stress, okay? Kasi ang hangad mo dito is yung connection na pantay, equal treatment, yung fair. Walang breadcrumbing, walang love bombing, walang unfair treatment, walang mistreatment, walang ghoster, you know, equal give and take ng energy, ng time and effort. Yan yung hinahanap ng 6 of Swords dito. Kaya naglalakbay ka to a better times, to a better situation, to a new cycle na peaceful. Iiwan mo na yung toxic na situation before na nanggaling ka. Okay? It makes sense kasi meron ka kasing message dito na matatanggap na nakaka-stress. 8 of Swords. Na pag-iisipan mong maigi na ire-repeat mo paulit-ulit sa isip mo yung message na matatanggap mo, yung incoming message na yon. And I would say na parang hindi siya healthy para sa'yo. Kasi baka yung message na yun pwedeng mag-cause sa'yo ng overthinking, okay? Or sleepless nights na parang iisipin mo, bakit nga binigay itong message na to sa akin? Bakit nyo to sinend? Parang di nalakas pas lalo sa confusion. Walang clarity. Okay? Na kung tutuusin, itong message na to, pwede mo nang i-block agad yung person or i-delete. Pero, nag-stay ka pa. Hinahanapan mo ng validation. Hinahanapan mo pa ng kasagutan yung message na to as to why. Why? Naghahanap ka ng answers. Pero kung tutuusin, yung answer baka binigay na talaga niya. Obvious, pero naging in denial lang tayo at one point. Diba? Pwedeng nangyari to recently, pwedeng mangyayari ngayon. But you have the option. May option kang iwasan na to. Huwag na makipag-contact, cut contact,
cut communication, i-block, i-delete siya sa mga social media, kung saan man kayo nag-i-interact or something like that. Yun yung nararamdaman ko dito. Pero gusto mong mag-hold on. At ina-analyze mo ng ina-analyze yung sinabi or yung mga information na sinabi niya, kung totoo ba o hindi, kung tatanggapin mo ba or hindi. Parang medyo may in denial tayo to accept. Wala pa naman tayo doon kasi may phase naman yan. In denial and then acceptance stage, di ba? So lahat tayo, iba-iba tayo ng ways to move on. But eventually meron, mag-move on ka talaga. May 8 of cups ka, you know better. Pero siguro baka binibigyan mo tong person na to ng benefit of the doubt kasi kung message to or communication, maybe baka magkaroon ng misunderstanding, no? So, mabait pa tayo na binibigyan natin ng benefit of the doubt. Okay? Now, ang maganda sa part naman na to, no? Could be new connection or not, okay? So, may minamanifest ka na connection dito. Pwedeng makilala mo sa trabaho kasi may 3 of Pentacles, no? But it's all about parang collaboration. Okay, yung physical na time with this person, no, na gusto mo, ayoko ng someone na flaky. Yung someone na hindi ko daging nakikita or hindi ko nararamdaman yung presensya. So, ang minamanifest mo dito, yung someone na andyan lagi sa'yo, no, na nakikipag-collaborate, nandyan yung presence niya, tinutulungan ka, you know, like a comfort, like a best friend, like someone na pwede mong asahan, no? Someone you can rely on, yung dependable, yun yung minamanifest mo, Virgo. Okay? Ngayon, ang interesting dito, yung last dito, yung 4th card mo, no? Meron kang 7 of Cups, kinlarify na Ace of Wands. So, maaaring ikaw yung person mo, no? One way to read this is, marami sila or ikaw na focus at one time. Okay? But finally, pipili ka ng focus. Sa marami mong ginagawa, finally, may pipiliin kang gusto mong i-prioritize. Okay? Na mag-spark ng curiosity and interest mo is isa sa 7 of Cups. Okay? Yung mga options na yan. Isa dyan. Pwede rin maraming options. Ikaw yung person mo, pero finally, magde-decide ka na sa isang option lang. Sa isang tao or sa isang situation. Okay, yun yung maganda doon sa November. Kasi may new beginning ka. Pumasok sa new beginning mo yung Lover's card, diba? Alright? Yung Lover's kinlarify ng 2 of Wands. Diba? Tapos may 3 of Wands ka. So, sabi ko nga, you will decide about a love situation na paaring may pumasok nga na bagong pag-ibig sa'yo or a soul connection. Existing or old to. Hindi sinabi, oh. Hindi sinabi, guys. So, feel free to resonate sa reading na to. Kung new or old to, hindi sinabi. Okay? Pero ang sinabi dito, yung new beginnings mo in alignment sa Ace of Wands. So, out of so many confusions or options, ikaw yung bibigay ng beginning or ikaw magbibigay ng beginning sa love situation mo. Okay, nandun kasing Lover's card kanina eh. Tapos nandito rin tong Ace of Wands sa reading mo, sa love. Alright? So, sana nag-resonate yung reading na to para sa inyo, Virgo. And I hope to see you guys in the next month reading. Take care, Virgo. God bless po. Mahal ko kayo. Bye!